Magandang araw mga bata, kumusta kayo? Tayo ay nasa panibago nating aralin ulit para sa ikalimang linggo na ng ating unang quarter para sa GMRC para sa ikaapat na baitang. At para sa linggong ito ay ating pag-aaralan ang pagkilala sa sariling pananampalataya. Okay, so bawat isa sa atin may kanya-kanya tayong pananampalataya. Meron tayong iba't ibang pinaniniwalaan at sinasamba, At ito ay inirerespeto natin, Kailangan irespeto natin ang paniniwala at pananampalataya ng ating kapwa. So, sa ilalim nito ay ating bibigyang pansin din yung aking paniniwala at pananampalataya at mga pamamaraan ng pagpapahalaga sa pananampalataya. Narito yung ating kasanayan at layuning pampagkatuto. Para sa bilang isa, nakapagpapahayag ng mga mahalagang aral ng kinabibilangang pananampalataya. Bilang dalawa, na ipaliliwanag na ang pagkilala sa sariling pananampalataya ay nagsisilbing gabay upang mas mapabuti ang mga kilos at mailapit ang sarili sa Diyos. Bilang tatlo, na isa sa kilos sa mga aral ng kinabibilangang pananampalataya. Okay, para sa unang araw, sisimulan natin sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga sumusunod na larawan. So, ano ba yung nakikita natin sa mga larawan na iyan sa inyong harapan? Okay, so ano yung unang bagay na naisip ninyo habang pinagmamasdan ang mga larawan? So, kung titingnan natin, makikita natin na mayroon tayong dalawang pangunahing pananampalataya batay sa mga larawan na ating nakikita. So nakikita natin dito yung pagsamba ng ating mga kapatid na Muslim, gayon din yung pagsamba ng ating mga kapatid na Kristiyano. So ano kaya ang layunin ng mga tao sa larawan? So ano pa man ang kanilang pananampalataya o kung sino man yung kanilang sinasamba o ano man yung kinabibilangan nilang relihiyon, ang tanging layunin lang naman ng tao ay magbigay galang sa kanilang kinikilalang may likha, yung kanilang ama o kanilang ala, yung Panginoon at kung ano man yung ating tawag sa kataas-taasang nilalang na ating pinaniniwalaan. Ang ginagawa ng isang tao ay galing sa kanyang paniniwala. Sa ginagawa nila, makikita natin na ang mga tao sa larawan ay naniniwala na may Diyos. Hindi lamang sila naniniwala, ang kanilang paniniwala ay isinasabuhay nila. Sila ay nananampalataya kaya nagdadasal sila. May ibang tao na naniniwala na may Diyos, ngunit hindi sila nananampalataya sa Diyos. Magkaibang bagay pala yun, So mamaya, tatalakayin pa natin kung ano ba yung pagkakaiba nito. Sa sariling gawa, sila nananampalataya kaya hindi sila naglalaan ng panahon sa pagdarasal. Ika nga, kahit ang mga masasamang tao ay naniniwala sa Diyos. Sa aralin natin, matutukoy natin ang ilan sa ating pinaniniwalaan. Mauunawaan rin natin ang kaibahan ng paniniwala sa pananampalataya at matututuhan natin ang mga pamamaraan ng pagpapahalaga sa pananampalataya. Para sa aralin natin sa linggong ito, tayo ay magbibigay tuon sa Islam at Kristyanismo. So atin nating titingnan kung saan ba sila nagkakaiba at kung may bagay ba sila na pagkakapareho. Yan, sa kanilang paniniwala sa Islam, ang mga Muslim ay naniniwala sa isang Diyos na tinatawag nila na Allah at si Propeta Muhammad ay kanyang sugo. So ito yung kanilang pinaniniwalaan. Sa Kristyanismo, ang mga Kristiyano naman ay naniniwala sa Diyos na ipinahayag o pinakilala ni Jesus sa kanyang turo at buhay. Okay, so sa mga Islam, ang kanilang pinaniniwalaan ay si Allah. So, yun yung kanilang tawag, sa kanilang Diyos. Samantalang sa atin, ang paniniwala natin ay yung ating Diyos, na ipinahayag o pinakilala ni Jesus, batay sa kanyang mga itinuturo.
Ngayon, tingnan naman natin yung banal na aklat. Sa Islam o ang Kristyanismo, ang Biblia ang banal na aklat ng mga Kristiyano. So ito yung tawag natin o tawag ng mga Kristiyano sa kanilang aklat, no? Ang tawag natin ay Biblia. Ang buhay at turo ni Jesus ang modelong sinusundan ng mga Kristiyano. Samantala, ang Quran naman ang pinagbabatayan ng mga turo sa Islam at ang buhay at turo ni Muhammad ang sinusunod. Okay, so ulitin natin. Ang banal na aklat ng mga Kristiyano ay tinatawag na Biblia, samantala ang banal na aklat naman ng mga Islam ay tinatawag na Quran. Ngayon, tumungo naman tayo sa kanilang pinaka-mahalagang aral. Sa Islam, ang 5 pangunahing turo o yung tinatawag nilang 5 pillars of Islam ay ang pagsasagawa ng pagpapahayag o confession o yung tinatawag nilang shahada, panalangin o sala, pag-aayuno o fasting o son, pagbibigay ng abuloy o zakat, at ang paglalakbay patungo ng Mecca sa abot ng makakaya o yung Hajj. Ito yung sa buhay no, ng isang Muslim ay ito yung kanilang isinasabuhay. No? Hanggat maaari, ito yung kanilang paraan ng pamumuhay. At yung pinaka, sabi nga nila, no, yung kumbaga rurok ng kanilang isa sa kumbaga masasabi na yung pagtamasa nila ng kanilang pananampalataya ay o kumbaga isa sa pangunahing layunin nila sa kanilang buhay ay maglakbay patungo ng Mecca. So, kumbaga ito yung isa sa mga goals o layunin nila habang sila ay nabubuhay. Kumbaga sa abot ng kanilang makakaya at kung may kakayanan sila ay ito yung kanilang nais na makamit no habang sila ay nabubuhay. Para sa Kristyanismo, ang pangunahing turo sa Kristiyano ay ang pagmamahal sa Diyos at kapwa, pagpapatawad at ang pagsunod sa mga aral ni Hesukristo. Diba? Mayroon tayong tinatawag na 10 utos o yung 10 commandments. Yun yung kumbaga isa sa mga sinusundan at gayon din o yung mga tinuturo sa Biblia at yung ating mga napapakinggan na humiliya tuwing linggo sa misa. Ngayon, tingnan naman natin yung bahay-sambahan nila. Para sa Islam, ang mga Muslim ay nagsasamba o sumasamba sa moske. Samantalang ang mga Kristiyano ay sa simbahan naman sila, nagsisimba naman ang tawag naman sa kanila. Kapag tuwing araw ng linggo at mga espesyal na araw na inilaan para sa pagsisimba. Sa kabila ng pagkakaiba, maaring magkaroon ng respeto at maayos na ugnayan ang mga Muslim at Kristiyano at sa iba pang relihiyon at paniniwala. Ang pagbibigay halaga sa mabuting ugnayan ay kinakailangan para sa pakikipagkapwa-tao. Ibig sabihin, hindi naman dahilan na magkaiba ng relihiyon ay dapat magkaaway na, hindi ba? Hindi ibig sabihin na siya ay Muslim at ikaw ay Kristiyano, ay hindi ka na makikipagkaibigan sa kanya. Hindi tama po yung ganun. Kumbaga, dapat nating igalang yung kanyang paniniwala, yung spiritual na paniniwala niya. Hindi lang yung sa Islam, hindi lang yung Muslim, lahat ng ating mga kapatid na may ibang relihiyon na pinaniniwalaan ay dapat nating igalang. 'Di ba? Halimbawa, kami, may kapitbahay kaming Buddhist. Hindi ibig sabihin na Buddhist sila at Kristiyano kami ay hindi na kami magkakaroon ng maayos na ugnayan sa isa't isa. Kumbaga, naging mas lumalim pa nga yung paniniwala, yung kaalaman natin sa iba't ibang relihiyon katulad namin, naintindihan bilang isang Kristiyano, mas naunawaan namin yung kanilang paniniwala bilang mga Buddhist, at hindi naging hadlang yung relihiyon para magkaroon kami ng masaya at matiwasay na ugnayan sa
isa't isa. Kumbaga napakaganda nung pakikipagkapwa na tao, no? Yung relasyon bilang magkapitbahay ay maganda, no? Matiwasay, masaya, no? At masigla. Yan. So, hindi ibig sabihin na pag magkaiba ng relihiyon ay dapat na magkaaway. Para sa ating ikalawang araw, so iyong sagutan yung ating gawain dito. No? Dudugtungan mo lamang ang aking paniniwala. Ako ay isang patlang, naniniwala ako na si Blank ay Blank. Aklat na batayan ng turo namin ay, okay, so dito ay yung pagpapahayag ng inyong paniniwala. So kung ano yung inyong relihiyon, no, yun yung inyong isusulat dito, ano ba yung inyong pinaniniwalaan, ano ba yung aklat na ginagamit ninyo, at ano ba yung pinakamahalagang aral doon sa relihiyon nyo. Saan kayo nagsisimba, tapos, or saan kayo sumasamba, tapos pangalan nyo at lagda. So, maaari nyo itong ibahagi, no, sa inyong maaari nyo itong ibahagi sa inyong kamag-aral, no? Malay mo, ang kamag-aral mo pala ay Muslim, no? At maganda rin na mapakinggan natin yung klase ng kanilang paniniwala. O kaya naman, may kaklase ka rin pala na Buddhist, o kaya may kaklase ka na born-again Christian, di ba? Maganda rin sa pakiramdam na hindi nalilimitahan ng relihiyon yung ating pakikipagkapwa at pakikipagkaibigan sa ating mga kapwa tao, kapwa bata. Ang pananalig o pananampalataya ay iba sa paniniwala. Okay, tingnan natin kung saan ba sila nagkakaiba. Ang paniniwala ay turo o aral na pinaniniwalaan. Ang pananampalataya naman ay ugaling taglay ng tao na nagpapatibay ng kanyang ugnayan sa Diyos. Sa madaling salita, yung pananampalataya ay kasama na rito yung pagsasabuhay ng isang tao sa kanyang paniniwala. Hindi lang basta alam niya na yun ang turo sa kanilang relihiyon, doon na natatapos. Pero pag sinabing pananampalataya, kasama ng kanyang paniniwala ay yung kanyang pagsasabuhay sa mga turo at gawi na itinuturo sa kanila. No? Ano man ang kinabibilangang pananampalataya, ang mananampalataya na taimtim ang pagtitiwala ay sumusunod sa mga tagubilin at aral na kanilang paniniwala. Ang taong may sampalataya ay buong pusong sumusunod at nagiging kaaya-aya ang mga gawi. Kasi wala naman talaga na relihiyon na nagtuturo ng hindi maganda. Maaring iba-iba tayo ng tawag sa ating may kapal, pero ang bottom line, no, ang lahat ng mga relihiyon natin na nandito na nag-e-exist sa ating bansa, ay wala naman sa isa sa mga yan na nagtuturo na hindi maganda at manakit ng kapwa. Hindi po ba? Lagi ang tinuturo ay mahalin ng ating kapwa, gumawa ng mabuti, no? Huwag gumawa ng hindi maganda sa ating kapwa. At kumbaga, lahat ay para sa pamumuhay ng maayos, matiwasay. Yun yung laging turo, no? At pagmamahal sa ating may kapal. Walang nagtuturo ng hindi maganda. Kaya naman, ang nagiging resulta, syempre, ng isang taong may taimtim na paniniwala at pananampalataya, no? Yung pananampalataya talaga, ay talagang nagiging isang mabuting tao. Kasi yung ibang tao naniniwala lang sila, pero hindi naman nila isinasabuhay yung kanilang mga paniniwala. Kumbaga, naririnig lang, okay, sige, ito yung turo sa atin. Pero, paglabas, no, ng kanilang sambahan o kanilang simbahan ay parang wala lang siyang narinig. Okay. At hindi niya isinasabuhay kung ano yung natutunan sa loob na ang kanilang bahay, sambahan, di ba? Alam natin na may mga nagbibigay ng kumbaga may nagtuturo, no, nagpapastor, para sa mga Kristiyano, may mga pari na nagbibigay ng sermon o nagbibigay ng homilya. Yung iba, paglabas, ay sinasabuhay talaga nila kung ano yung kanilang narinig doon sa homilya ng pari. Pero yung iba naman,
Parang wala lang nangyari. O aminin natin sa hindi, yun po talaga ang katotohanan. Pero kung talagang masugid, no, na mananampalataya talaga, ito yung mga taong sumusunod talaga at isinasabuhay nila kung ano yung natutunan nila doon sa turo, no, ng may kapal o nung kanilang pinaniniwalaan. Anuman ang kinabibilangang paniniwala, ang mahalaga ay ang pagsasabuhay at pagsunod sa mga mabubuting aral. Kaya nagagabayan tungo sa mabuting buhay at pakikitungo sa iba. Nakakatulong ang pananampalataya sa pag-iwas sa hindi magandang gawain. Kung ang pag-iisip ng isang tao ay puno ng mabubuting turo at sinisikap niya itong isabuhay, mahuhubog ang kanyang buhay ayon sa mabubuting aral ng kanyang pinaniniwalaan. Kung ang lahat ng tao, no, ay isinasa puso at isinasa isip yung mga turo na kanyang nakukuha, no, mula sa relihiyon na kanyang kinabibilangan o dun sa kanyang pananampalataya, ay siguro walang taong masama sa mundo. No, walang taong gumagawa ng hindi maganda sa kapwa. Walang taong kumikitil ng buhay ng kanyang kapwa. Walang tao na nang aagrabyado ng karapatan ng kanyang kapwa. At walang gumagawa ng hindi maganda sa kahit kanino man. Kung isinasa isip at isinasa puso ng lahat ng tao yung kanilang natutunan sa kanilang relihiyong kinabibilangan. Dahil mahuhubog ang kanyang buhay ayon sa mabubuting aral ng kanyang pinaniniwalaan. Okay, so kahit sa kahirapan, ang nagsasampalataya ay may kaagapay sa lahat ng oras. Hindi siya nawawala ng pag-asa. Mapagpasalamat at mapagmahal ito dahil damdam, puno ng mga puno ng mga magagandang aral ang puso at isipan. Minsan, kapag nandun ka sa punto ng buhay mo na parang ang hirap na hirap ka o may pinagdadaanan ka, no, minsan parang wala ka ng ibang makapitan kung hindi ang Panginoon, no, o si Allah, o kung sino man yung ating kinikilalang lumikha. Sa mga ganitong pagkakataon na parang pakiramdam mo ay wala nang nariyan, no, para sa inyo. Yung pananampalataya natin, yung pinanghahawakan natin. Hindi ba? Parang minsan or madalas sa mga mahigpit o hindi mahigpit, sa mga sitwasyon na tayo ay nahihirapan, ipinagpapasa Diyos na lang natin ang lahat. No, parang kapag wala ka nang magawa bilang isang tao, hindi mo na kontrolado yung sitwasyon, umaasa tayo sa ating pananampalataya. At madalas, yun din ang nagbibigay sa atin ng lakas ng loob para ipagpatuloy yung ating buhay at para patuloy na lumaban, no, sa ating buhay. Dahil ito yung kalikasan ng buhay ng isang tao. Sabi nga nila, walang taong walang problema. Nawawalan lang ng problema ang isang tao kapag wala na siya sa mundo, kapag patay na siya. Kaya ibig sabihin normal tayo dahil sa araw-araw, no, hindi yung ibig sabihin na problema yung sinasabing problema, hindi lang yung mga mabibigat na problema, yung mga pang-araw-araw na mga choices na ginagawa natin, 'di ba? Iniisip din natin 'yan. Minsan nagiging problema lang kapag nagiging komplikado. So ito talaga yung normal na buhay ng isang tao. At yung pananampalataya ay isang sa mga nagpapalakas sa atin at kinakapitan natin bilang isang tao. Hindi ba? Nagtitiwala ito na makakamit ang adhikain sa buhay. Ang tunay na mananampalataya ay may pag-asa at lakas sa pagharap sa hamon ng buhay. Ayan. Patuloy itong kumakayod at kumakatok dahil alam niyang bubukas ang pinto. Diba? Sabi nga, kapag
Habang may buhay, may pag-asa. So, huwag tayong mawawala ng pag-asa sa buhay. Mawawalan ka lang ng pag-asa kapag ikaw ay huminto na. No? Kapag hindi ka na gumawa ng paraan para malutasan o masolusyonan ng isang problema, so talagang wala nang solusyon doon. No? Pero hanggat ikaw ay gumagawa ng paraan para mabuhay ng tama, no, walang imposible, no? Lalo na sa ating pananampalataya. Minsan may mga imposible na nangyayari, 'di ba? Nagkakatotoo, no? Hindi natin alam kung bakit nangyari, pero sabi nga nila, miracles do happen. Okay. Okay, para sa ating gawain, no? Sabi nga dito, paniniwala ba o pananampalataya ba ito? So, ito ay sinagutan natin batay doon sa binigay na pagpapakahulugan kanina. Sabi, di ba? Paniniwala, ito ay turo sa atin, no? Pero kapag pananampalataya, kasabay na nung paniniwala ay yung pagsasabuhay, no, pagsasapuso nung aral na ating natutunan. Kumbaga, sinasama mo na siya sa inyong pang-araw-araw na pamumuhay. So, narito yung ating gawain at tinulungan ko na kayo ng very light, no? Biro lang. So, narito yung iba't ibang mga pahayag, no? At bibigyan na lang natin ng sagot kung ito ba ay paniniwala o pananampalataya. Okay, para sa ikatlong araw, tumungo na tayo sa kaugnay na paksa, no, na bilang 2, mga pamamaraan ng pagpapahalaga sa pananampalataya. Ayan. So, kailangan, syempre, bibigyan din natin ng halaga yung ating pananampalataya. So, kung tutusin, lahat ng paniniwala ay may magagandang aral. Okay, so, di ba binanggit natin kanina na wala naman talagang relihiyon na nagtuturo ng hindi maganda sa kanyang mga kasapi, di ba, o mga nasasakupan. Ngunit kung hindi ito pahalagahan, mananatili itong aral lamang. Hindi ito magkakaroon ng magandang epekto sa buhay. Parang yung ating mga rules and regulations sa school, hindi ba? Kung hindi natin yun pahalagahan, mananatili lang siyang rules and regulation at hindi magkakaroon ng magandang epekto sa atin. Kumbaga, hindi natin matatamasa yung epekto nun kung hindi natin siya pahalagahan at hindi susundin, hindi ba? Ang pagpapahalaga sa pananampalataya ay nakikita sa gawa. Ang sumusunod ay mga nagpapakita ng pagpapahalaga sa mga magagandang aral na ating pinaniniwalaan. Okay, simulan natin sa panalangin. Ang iba ay nananalangin ng tahimik sa kanilang silid. Okay, so meron kasi tayong iba't ibang paraan, hindi ba? Kung paano tayo nagdadasal. No? May ibang katulad nga ng nabanggit, no? Ito nga yung mga halimbawa, ay hindi ito yung paliwanag. May iba na nananalangin ng tahimik lang sa kanilang kwarto, sa kanilang silid. May iba naman na pumupunta sa simbahan para magdasal at magsindi ng kandila. Para naman sa iba pa, ang panalangin ay naayon sa nakasanayan ng ritual sa pagdarasal. Ang mga saloobin, mga hinaing at kabigatan ng isang tao ay ipinapaabot sa Diyos. So, ito yung paraan natin ng pakikipag-komunikasyon sa ating may likha o sa ating Ama. Humihingi ang panalangin ng lakas, tulong o dunong sa pagpapasya. Gayon din, no, sabi nga, kapag nananalangin tayo, hindi naman din pwedeng hiling lang tayo ng hiling. Kailangan matuto rin tayo magpasalamat, no, sa mga biyaya na patuloy na dumarating sa buhay natin. Kasi hindi naman puro problema lang ang kinakaharap natin, hindi ba? No, kumbaga, kailangan tingnan din natin yung mga biyaya, maliit man o malaki, dapat natin itong ipagpasalamat. At gayon din, magbigay puri tayo at magbibigay pugay dahil kumbaga, kung hindi dahil sa Kanya, no, wala tayo sa mundong ito at sa ano pa man, no, yung Kanyang kadakilaan, bigyan natin ng pagpapahalaga. At kasabay nito, kasabay ng ating mga araw-araw na kahilingan,
ay yung paghingi rin natin ng kapatawaran sa paulit-ulit rin nating pagkakasala na nagagawa sa araw-araw. At bigyan tayo nawa lagi ng wisdom o karunungan para sa maayos at tamang pagpapasya o pagdidesisyon sa araw-araw. Ang dalangin ay nag-uugnay sa atin sa Diyos. Sa makatwid, sa pamamagitan ng panalangin, tayo ay nakikipag-usap at nakakaharap ang Diyos. Ang dalangin ay nagdadala ng kapayapaan sa ating mga kabigatan at problema. Minsan hindi ba pakiramdam natin pagkatapos natin magdasal, parang ang gaan-gaan ng pakiramdam natin. Parang yung bigat ng ating kalooban ay nawawala. Hindi ba? May mga ganong pagkakataon ba kayong nararanasan? O siguro dahil mga bata pa kayo, hindi pa masyado, Pero may mga pagkakataon na pag kayo ay nasa tamang edad na, at marami nang kinakaharap na mga pagsubok sa buhay. Minsan, yung mga bagay na hindi natin nasasabi sa ating magulang, sa ating kaibigan, ay idinadaan natin sa pagdarasal. Ang biyaya ng Panginoon ay napapaabot sa atin sa pamamagitan ng kanyang presensya. Ang mga panalangin ay nagbibigay ng liwanag at patnubay sa mga hamon ng buhay na nagpapalakas sa espiritual na paglalakbay ng isang tao. Ang nakalulugod ay ang kagandahang loob na bunga ng magagandang pakikipag-ugnay sa Diyos sa dalangin. Ganito rin ang epekto ng pagsamba kung saan may aral na natututuhan sa kinabibilangang pananampalataya. Bunga nito, karamihan ay matulungin at may pag-unawa sa kapwa. Sunod naman ay ang pagsamba. Ang pagsamba ay nagbibigay ng kagalakan at kapayapaan sa puso ng mga mananampalataya sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanilang sarili sa Diyos, sa pamamagitan ng panalangin, pag-awit at pagsasagawa ng mga serbisyo. Nararamdaman ng mga mananampalataya ang presensya at pagmamahal ng Diyos sa kanilang buhay. Ito ay nagdudulot ng kasiyahan at kapayapaan sa kabila ng mga hamon at pagsubok sa buhay. Ang regular na pagsamba ay nagbibigay ng lakas at gabay sa mga mananampalataya sa kanilang mga desisyon at pagkilos sa buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng malapit na ugnayan sa Diyos, natututuhan ng mga mananampalataya na magtiwala at sumunod sa kanyang mga utos. Ang pagsamba ay nagbubunga ng pagbabago sa mga ugali at pag-uugali ng mga mananampalataya sa pamamagitan ng regular na pakikisama sa mga kapwa mananampalataya at pag-aaral ng mga aral ng Diyos. Natututuhan ng mga tao na maging mas mabuti at maawain sa iba. Ang pagmamahal at paglilingkod sa kapwa ay nagiging bahagi ng kanilang buhay na nagbubunga ng pagkakaisa at pagunlad sa kanilang komunidad. Sa kabuuan, ang pagsamba sa tunay na Diyos ay nagbibigay ng kaganapan at kahulugan sa buhay ng mga mananampalataya. Ito ay naglalayo sa kanila mula sa kawalan at nagbibigay ng patnubay at layunin sa kanilang buhay. Sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya, natatamasa ng mga tao ang kagandahan at biyaya ng espiritual na buhay na hatid ng kanilang ugnayan sa Diyos. Ang pagsamba ay nagdadala sa atin ng kagandahan ng loob ng Diyos. Ngayon naman, pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos ay nagbibigay ng kaalaman at unawa sa mga aral ng Diyos sa pamamagitan ng pagbasa at pag-unawa sa mga salita ng Diyos. Natututuhan ng isang tao ang mga prinsipyo at mga utos nito na magtuturo sa kanya kung paano mamuhay ng maayos at makadiyos. Ang pag-aaral ng banal na kasulatan ay nagpapalakas ng pananampalataya at nagbibigay ng gabay sa araw-araw na buhay. Kaya diba sinasabihan tayo na laging magbasa ng Biblia para sa mga Kristiyano at para naman sa Islam, yung kanilang Quran.
Kasi ito yung nagsisilbing parang gabay natin ano, sa ating pang-araw-araw na buhay. O madalas, may mga scripture o mga verses na kapag halimbawa may mga particular tayong nararamdaman sa araw, halimbawa nawawalan ka ng pag-asa, so may babasahin ka lang ng scripture mula sa Biblia na parang pagpapagaan ng ating kalooban, ano. At may mga kapatid tayong napakahuhusay pagdating sa Biblia at nakakabilib talaga sila. Pagsunod sa mga utos ng Diyos, ang pagsunod sa mga utos ng Diyos ay isang mahalagang aspekto ng buhay na nagbibigay daan patungo sa tunay na kaligayahan at pagpapala. Sa bawat utos na ibinibigay ng Diyos, mayroong layunin at kabutihan na naidudulot sa atin, kahit na minsan ay hindi ito agad nauunawaan. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga utos ng Diyos ay naipapakita ang ating paggalang at pag-ibig sa Kanya. Kapag tayo ay sumusunod sa Kanyang mga utos, ipinapahayag natin ang ating pagtanggap sa Kanyang otoridad at pagkilala sa Kanyang karunungan. Sa pamamagitan nito, mas lumalalim ang ating ugnayan sa Diyos at lumalawak ang ating pag-unawa sa Kanya bilang ating mapagmahal na Ama. Higit sa lahat, ang pagsunod sa mga utos ng Diyos ay nagdudulot ng kapayapaan at kaligayahan sa ating puso. May ibang kagalakan siyang nabibigay sa atin. Kadalasan ang utos ng Diyos ay nag-uugnay sa ating pakikipagkapwa. Sa pagkilos natin ayon sa kanyang mga tuntunin, natatamo natin ang tunay na kalayaan mula sa kaguluhan ng mundo at mula sa kasalanan. Ang pagtugon natin sa kanyang pag-ibig at biyaya ay nagbubunga ng kapayapaan at kagalakan na hindi matutumbasan ng anumang kayamanan o karangyaan sa mundo. Napansin niyo ba na 'di ba ang gaan-gaan ng loob natin kapag nakakagawa tayo ng mabuti sa ating kapwa? At kapag nakakagawa rin tayo ng hindi maganda sa ating kapwa, parang nasasaktan din tayo. Hindi ba? Pero mas maganda talaga yung gumagawa tayo ng kabutihan sa ating kapwa. Iba yung saya na naibibigay nito sa atin. Parang nagiging maganda yung mood mo. Mas gumaganda yung pananaw mo sa buhay. Mas nagiging masaya, masiglahin ka sa bawat araw kapag tayo ay nakakagawa ng mabuti o nakakatulong tayo sa ating kapwa sa bawat araw. Hindi ba? Mas nakaka-uplift ng mood natin bilang isang mag-aaral, bilang isang guro. Okay. So, para sa ika-4 na araw, so tayo ay magsasagot na ng ilang mga gawain. So, kasama ang katabi, ang mag-aaral ay gagawa ng isang tagubilin o pangaral para sa kanilang klase, kaugnay sa kaaralin. Gawin itong madaling maalaala, nagbibigay ng inspirasyon at mapanghikayat ng mabuting adhikain. So, halimbawa, huwag kalimutan dasal at pagsamo, sapagkat sa panalangin ng lakas ay tiyaga at tiyaga ay mapapasa iyo, tagumpay ay makakamit mo. So, ibibigay na lamang ng guro yung paraan ng pagmamarka para sa gawaing ito. Isa pang gawain ay ang paglikha ng isang panalangin. So, ang aking dalangin ugnay sa pananampalataya ko. Susulat ng panalangin ng mag-aaral na isinasaalang-alang ang kanyang personal na kalagayan ng kanyang pananampalataya. Ang panalangin ay maglalaman ng pagpupuri, pasasalamat at paghingi ng tawad sa kakulangan o kahinaan at sa pagsusumamo ukol sa kanyang adhikain sa pananampalataya. So, bubuo kayo ng isang dasal, no, na may kaugnayan sa inyong pananampalataya. So, ganun din, ay bibigay ng guro yung kanyang paraan ng pagmamarka para sa inyong dasal. At para sa ating maikling pagsusulit, so itugma ang salita sa kaliwa, sa salaysay sa kanan. At para sa gawain ito, no, narito, tingnan mo kung wasto ba ang iyong mga naisagot. At dito na nagwawakas ang ating aralin para sa GMRC para sa ikalimang linggo ng ating pag-aaral sa unang quarter. So maraming salamat sa patuloy niyong pagsama at pagsuporta sa ating mga aralino. Ako si Teacher Aisa at makita-kita tayong muli sa susunod na linggo.
Paalam!